Boy, tingin mo tong Pajero na to, tol. Kailan kayo makakita ng ganito kababang Pajero, boys? Maano to? Bouncy talaga? Oo, bouncy talaga. Pag maglagay ka ng example Spanish latte dito ng hindi nakatimpla, pagtapos 5 minuto, templado na yun. Laging sakit lang nito. Kapag nakatapa ka o steel plate, sumasabog yung gulong. Nangyari na yun? Every time, every time. Pwede mong dagdagan. So, gawin mo yung pinakamabilis. Yan, kaya mukha kang dragdy pero wala kang takbo. Marami na tayong mga na-review mga Pajero sa mga past videos natin, pero itong Pajero na to, nag-iisa. At kakaiba para sa akin, so gusto namin i-share sa inyo ang kanyang istorya. Pero bago ang lahat, quick history muna tayo para sa Pajero Fieldmaster. Kung tatanungin mo ang mga tito o tatay natin, ang Pajero ang isa sa pinaka-iconic na sasakyan sa history ng Pilipinas, ika nga the OG status symbol ng Pinoy. Before Fortuners, Monteros, Pajero took over the EDSA. Pajero ang hari, kalaban nito ng mga Land Cruiser dati. Ang Pajero noong 1982 bilang isang tough 4x4 na kotse. The name actually comes from the Leopard Pajeros, isang wildcat sa Argentina. Fun fact nga, sa Spanish-speaking countries, pinalitan nila ang pangalan nito to Montero kasi yung word na Pajero sa Spanish language ay medyo may bastos na meaning para sa kanila. No? Dito sa Pilipinas, naging ultimate status symbol ito noong 90s. Pag naka-Pajero ka, alam na ng lahat na big time ka. Politician, artista, businessman o mayayaman lang talaga ang mga naka-Pajero noon. Sobrang sikat nito na naging generic name na siya for mga SUV. Kahit ibang brand ang dala mo, tawag pa rin ng mga tao, uy, ang gandang Pajero mo ah. Sumikat yung local version ng Pajero Fieldmaster. Ito yung dream car ng maraming pamilya noon dahil sa maluwag, matibay at dual aircon. Isa pang rason kung bakit sumikat ang Pajero dito sa Pilipinas, itinuring siyang king of the desert o hindi lang siya pamporma, legit na halimaw to sa off-road. Ang Pajero ang may hawak ng record for the most wins sa Dakar Rally. Ito yung kinoconsider na lang toughest race sa buong mundo. 12 times itong nag-champion kaya tinawag tong King of the Desert. Pagdating naman ng mid-2000s to 2010s, medyo nalito na ang mga tao. Dumating na yung Montero Sport, which is technically a different car based siya sa pickup na Strada. Mas mura at mas accessible ang Montero. Kaya itong mas naging common sa kalsada. Pero yung full-sized Pajero, o yung tinatawag nilang BK, remained yung luxury item talaga sa Mitsubishi line. Sadly, almost after 40 years, tinigil na ng Mitsubishi ang production ng Pajero noong 2021. Nagbago na kasi ang market at strict na rin ang emissions. Nakakalungkot man isipin pero ganun talaga. Honest opinion, tingin ko kung bakit tinigil ang Pajero dahil hindi nakasabay sa pag-modernize ng design, interior. Di ko alam ano nangyari pero matinding laban kasi yung kinakaharap niya, kalaban yung Montero no? Kahit wala na sa production, legendary pa rin ang Pajero. It's arguably the car that started the Filipino obsession with SUVs. Pag nakakita ka ng well-maintained na Fieldmaster ngayon, mapapalangan ka talaga at papapasabi na grabe, classic. Pero ngayong video, different take naman para sa Pajero Fieldmaster. Naka-lowered. Tara, silipin natin. Okay boys, dito na tayo sa Cavite. Dala pala natin yung ating Honda Jazz boys. Ito na yung mga papakita ko sa inyo. Boy pucha, napakababa nitong mga to. Sheesh! Tara, silipin natin. Okay boys, andito na tayo ngayon sa Cavite. Meron tayong mga sasakyan dito. Boy, sobrang baba nitong mga to. Boy, tingin mo tong Pajero na to, tol. Kailan kayo makakita ng ganito kababang Pajero boys? Uso kasi sa Pajero boys, pataasan sila, lift sila no. Ito naman, dati ata nakasipik may-ari nito Tawagin pala natin owner. Papi, ano pangalan natin? Fredo Campo po. Ito yung Pajero natin, Fieldmaster 4x4, 1999. Ano namang naisip mo, bakit mo ginanyan tol? Nakasipik ka ba dati? Ay hindi. Ito kasi second car ko. Yung first car ko kasi is Ford Escape 2012. Nag-decide si Airpat na bumili ng pang family car. Ito na yung nangyari sa family car. Pero ano to, naka-airsus yan? O static yan? Static. Ito yung daily height niya talaga. Hindi na pinapalitan. Ganito ka ba tol? Tangina mo. Shoutout mo naman yung nag-fitment na to. Siyempre, big shoutout sa kanya. Big shoutout sa Chaburoots Head. Yung grupo namin, Chaburoots, kay Drashir, Sir Drashir. Yung ating mechanic po dito, si Alvin Grifaldo. Itong kotse na po na to, more on brainstorming talaga yung project na to. Kumbaga, hindi lang ako yung nag-input ng mga pwedeng ilagay dito sa kotse na to. Maraming special dito sa kotse na to. Ikutin natin yan lahat, tol. Pucha, sobrang naka-intriga ako, boys. Kasi kadalasan papi sa Pajero, lift talaga ang gusto nila. Lift. Mahilig sila sa yung mga tough dog suspension, yung mga Australian build. Ayun pala, shoutout pala kayo, John O'Mac. Yung first time ko mag-build ng Pajero, tuwan-tuwa ako sa Euro build. Kasi yun yung go-to Kasi Shogun, pogi, yung mga Shogun. Yung akin
akin naman, ito, nag-umpisa dito sa chin. Pati yung mga plaka, Europlate, mga stickers. Pero yung akin, parang nakukulangan ako. Parang sa akin walang flair yung kotse. No hate sa yung mga purista ng Ako, parang personal take ko lang talaga. Lower this life ka lang talaga, tol. Lower this life, parang static is good. Grabe ka ba, boys, oh. Nung dumanto dito, tol, akala mo Civic eh. Hindi ka nahihirapan i-drive yung ganyan? Sa baba naman niya, kasi ang lowest point na to ngayon, yung talangka niya. Under chassis sa mismong subframe niya sa harap. Yung sayad niya, isipin niyo na lang pamula dito sa front Skid plate ka pa. ito front skid plate niya hanggang dun sa transmission support. Yun yung sayad niya. Kaya kung sumayad siya, yung mga tao mapapailing kasi akala nila may nadisgrasya. Tsaka sa sobrang bigat ng Pajero, yung sayad niya talaga kakaiba. Lagabog talaga. Oo, lagabog talaga. Mahirap gawin yung ganitong fitment sa Fitment wise, first time ko magpa-lowered, ayun, shoutout kay AutoFit, si Sir Eman. Doon si Eman ang gumawa nito. Yung unang-una. So yung unang fitment niyan sa kanya is 2-finger gap harap, 3-finger gap likod sa 17 inch. Siyempre, bad influence yung mga tropa. Siyempre, nakukutya, ikaw yung pinakamataas. Pababa talaga ng pababa, yun nangyari dito. I mean, same Pajero lang naman to, katulad ng mga Pajero. Pero sobrang baba, tol. Same talaga yan as in lahat, chassis-wise, and 4x4 siya. Panis, 4x4 pa siya. Boy, tignan mo yan, oh. Pang, mahirap i-drive, papi, pag gaganito ka baba. Sumisyete ka pa. Sinisete Boy, yan sa tignan mo lahat. to. Pang, boy, tignan mo to. Parang wheel gap na lang to, tol. So ito naman, kwento sa exhaust nito, nung binaba talaga siya ng sagad, lumakas siya sa gas. Dahil? Kasi naputol na yung tambutso niya sa likod. Kaya ako, yung ginawa naming remedyo, sige putulin na natin lahat. Yung paglabas ng turbo, labas agad. Tunog drag diesel ka na talaga. Kaya pag uwi ko pala ng bahay, nalukot agad yung tambutso. Kaya yan agad. Lumabas yan na tube lang talaga. Pero ngayon mukha na siyang Type-C charger. Kaya, boys, bilog yung dati pala. Oo nga, no. Mukha na siyang Type-C. Pwede ba ako umupo, papi? Sige po. Testing natin umupo. Anong feeling, tol? Parang- Boy, akala mo si Dan. Kakahirap ba yung pakiramdam dito, boy? Tignan mo, ganun lang kalapit yung travel time ng sapatos natin, tol. Pag di tayo mag-uusap kasi leg lang yung kita eh. Boy, nakakatuwa ng panis 4x4 pa. 4x4 siya. Ito yung 99 model. Hindi pa siya yung pinaka-rare kasi yung pinaka-rare yung 4x4 manual. Maano to? Bouncy talaga? Bouncy talaga. Pag maglagay ka ng example Spanish latte dito ng hindi nakatimpla, pagtapos 5 minuto, templado na yun. Pwede mo maging shaker. Oo. Parang ang weird ng pakiramdam kasi pag nakasakay ka dito, ang baba, no? Kasi kahit sila Sir Jan, pag sumasakay dito, different feel daw talaga. Napakababa, boys, oh. Ano yung mga problema since ganito kababa yung sasakyan mo? Siguro yung una-una yung sayad. Etong sasakyan naman na to kasi puro weekend car na lang siya eh. May separate car pala. Pero dati nung napasok ako sa nung college, daily talaga. Pero hindi pa siya ganyan kababa. Hindi ka baba. Oo. Boy, isa napapansin ko dito. Siyempre ako kasi, boys, may Pajero din ako, no? Pajero tayo. Isang nahihirapan ako, Paps, kapag lilinisin yung karo kasi, no? Ang taas eh. Ang taas eh. Boy, ito, abot mo na lahat, tol. Kaya kapag magpapakarwash ka dyan, dapat Sedan lang, no? Less 50. Boy, ang baba, tol. Tapos ito, 20. Ito, Mondera Vosen, Japan. 20x9, offset 15. May nakita ka ng ibang Pajero na kakaganito? Sa lowered setup, based sa research, color black siya na Pajero. Sorry, hindi ko na alam yung pangalan. So, naka 22 siya. Tapos, halos same setup kami. Black lang yung color nung kanya. Pandemic build yung kanya eh. Pero, ngayon hindi ko na nakikita. Boy, tignan mo to. Tignan mo itong angle na to. Oh. Boy, pwede ka na sumilong dito pag may ulan. Oo, na siya. Tuck na eh. Piging, no? Tuck in. Tuck in to the max. Bakit ganito ba trip sa Cavite ngayon, tol? Pababaan talaga kayo? Ako kasi, taga Dasma ako. Dasmariñas, Cavite. And then, napatropa ako sa mga tropang Indang. Indang specs talaga to. Indang specs Kaya yung kapag ganito. nauwi ako sa Dasma, talagang parang alien ako doon. Ako lang yung kaisang ganito. Doon papunta ka dito, may area na sinayaran ka? Oo. Meron din? Meron din. Yung kanina, yung doon sa entrada doon. Nakakatuwa, no? Ma-advise mo ba yung mga nakapajero magganyan? Hindi. Sayang yung ganda ng Pajero eh. Pero gusto ko lang talaga kakaiba yung build. Di sa bagay kung weekend car naman, di ba? Oo. Katulad nga yung SR ko na dati gusto ko tahimik eh. Pero nung nagkaroon na tayo ng ibang sasakyan, gusto ko na doon pinakamaingay kasi bibihira ko na lang gamitin eh. Kumbaga, pambalagbaga na talaga. Oo. At least meron ko isang kotse na kakaiba talaga. Papi, pwede ba umupo-upo? Sige po, dyan po sa driver. Dito tayo sa driver side, boys, ha? Boy, ang weirdo ng pakiramdam, eh, no? Oh, tanginang, ang tag-tag na ito, tol. Pag upo mo pa lang eh, wala na eh. Boy, nakakatawa. Ito, rare pops to, ah. Gen 8 Galant na steering wheel. Ano pang mga abubot na nilagay mo dito sa mo, Pajero mo? Abubot sa interior, simple setup lang.
naka C7 tweeters, speakers, tsaka sa likod. Surplus na Japan na Kenwood na under seat sub. Pioneer 2 din. Mitsubishi na turbo timer. Wala ka namang dito, Papi? Mga tirik moments, ganun? Mga problema sa kalsada, ganyan? Sa bigat ng Pajero, ang laging sakit lang nito, kapag nakatapa ka o steel plates, masabog yung gulong. Yun lang? Oo. Nangyari na yun? Every time, every time. So, may talaga ng mga kagamitan dyan? Oo, kaya kunwari, pag magmamanila ka, mag-save ka na ng kinabukasan na pipick-upin mong isang set ng D20 na goma. Pero nakakatawa sa mo, Papi, buo yung mga no? Oo, ito. Ito kasi... O repaired na to? Repaired na to. Bumili ako ng isang set, yung color gray na yung ganto niya. Tapos, ini-swap na lang na. Dissect na lang? Oo, dissect na lang. Pero parang ako, Papi, hindi ko kaya ng ganito yung Pajero. Oo, parang kasi... baby ko kasi ayoko na dudumi yan, tol. Pero ikaw, sinadsad. Kanya-kanyang trip naman yan, tol, no? Grabe to kababa tong kotse na to, boy. Kakaiba, no? Ngayon lang ako nakakita ng Pajero na ganito, boys. Oo po. Silipin natin dito sa likod. Oh, wala nang kahit tol. Ito pala sa likod, ito, pinahabol namin. Custom, spare tire delete. Parang medyo kompleto pa rin, no? Kasi dapat alisin mo na yung mga steps, tol, Ito kasi, parang mas madali ka makapasok. Pero hindi mo na rin kailangan. Hindi mo na kailangan yan. Kasi ba't ka papasok, tol? Sa diretso ka na agad Pakita mo. Ang bababoy, Pang. Tapos ito, ano naman to? Kanino naman to? Ayan, yung tabas-tabas. Isa nating baliw din na tropa. Yan, mahirap din mapatropa sa mga baliw. Yan, sinisira yung mga sasakyan. Pero actually, boys, kung pangkarmit naman yung sasakyan, yun naman yung function, di ba? Oo, tsaka iba yung charisma nito pag dinadala mo. Oo, tol po. Tsaka kinamakita ng Pajerong ganyan, tol, di ba? Papi, any shoutouts o gusto mo batiin? Sa mga katulong ko sa nag-build na tong kotse. Yan, kaila Sir Drashir, kaila Sir Albi, tapos yung mga tropan Chaburoots, shoutout sa inyo. Siyempre ito, regalo ni Ermat. So, shoutout sa parents ko, family ko, dahil tinitiis nyo ako kahit ginaganto ko yung sasakyan. Ayan. Yung shop na pinagpapagawan ko lagi nito, si Grifaldo's Garage. Papi, salamat Pinakita mo yung sobrang wild, very kakaiba tong sasakyan na to, boys. Papi, nakalimutan ko, pwede ba natin masilip yung makina nito? Sige po. Stock lang to na 4M40, 240. 4M40 ka din. Bale, wala namang special dito. Siyempre, ilang taon na yung kotse, 99, halos 26 years old. Sa sakit ng mga old model yung mga harness nila na lumulutong. Napag-decide namin, nag-semi-wire tack kami. Kung makikita nyo, ayan, semi-wire tack natin. Kagandahan kasi pag ikaw mismo, alam mo yung gapang, madali lang i-troubleshoot. Tapos ito, naghiwalay na kami ng mga auxiliaries. Nagdagdag na kami ng fuse box. Para sa mga future mo na gustong ipakabit. Mas madali. Hindi ko naman nilalahat. Yung mga electrician na yung mga nag-iiwan lang dito, nag-iiwan lang doon, nakatago dito. Maganda. Isa na. Tsaka mas malinis nga, boys, yung ganito, Tsaka ginawang Honda to, Pati oil cap, palit. Ito, gusto ko malaman, malakas ba talaga sa diesel ang 4M40? Sa Pajero ko, kasi di naman siya nare-remap, pero mechanical tune. Ito, mechanical tuned siya, kaya medyo mausok-usok. Pinakamaganda ko na dito is sa City, 9. Pwede ko akong 9? 9. Tapos, traffic yun? Legit yun. Sa highway, kasi tinatakbo ko siya na Cavinti, from Dasmat to Cavinti. Ang pinapagas ko lang 1,000 balikan. So, that's about 98 kilometers papunta and then pabalik another 98. Nang ganito ka baba? O before? Hindi pa. Before pa. Oo, syempre pag ito, wala. Hindi ko na alam. Pero para sa automatic transmission, no? Tipid yun, 9? Oo, kasi marami pa rin na-adjust pag normal ka lang. Yung injection pump mismo, pwede ka mag-adjust ng fuel timing kasi. Papi, pwede naman natin ma-soundcheck yung Type-C mo? Sige po. Type-C USB? Medyo mausok lang sa start to kasi syempre, parang remap eh. Pakinggan nga natin tong bira tayo makashoot na nga ganito, boys. Pucha, yun yung menor niyan? So, nagawa kami ng module na meron siyang rumble. So, yung rumble niya 10 modes, tapos adjustable. Bawat increment. Oh, galing niya na. So, makikita mo. Panis! Pwede mong dagdagan. So, gawin mo yung pinakamabilis. Yan, kaya mukha kang draggy pero wala kang takbo. Saan nakakabit yan? Sa socket mismo ng fuel sa ignition pump. Kasi sa ignition pump meron siyang dalawang wire. So ito meron siyang bypass wire. Para ito kinokontrol niya yung kuryente ng shut-off valve. Panis! Kaya kung gusto mo dragdy ka. Yan ang dragdy. Pucha, marambol no? Pupunta tumaas.
Maingay nga tol, no? Hindi ko alam na yung Pajero pala, pwede maging ganito. Oh, ito, yun nga, base nga sa aming brainstorming. Yung module na yun, meron kasing module sa Thailand. Manual, pipihitin mo siya ng flathead. Pero ito, full digital na yung module namin. Parang karburador, no? Ito yung, yung mga secret ng sasakyan. Ito, story ko lang. Kasi maganda sa Pajero, clear taillight. Para Oo, sa akin. totoo. So, itong clear taillight natin, custom made na siya. Custom made? Oo, Ay, sariling oo, gawa namin. Kayo mismo ang gumawa? Oo, kami mismo gumagawa. Ito kasi, nung kami ni Sir Alvin, parang paiyak na ako kasi nga, ang hirap nga makahanap May nahanap ako pero yung presyong ayaw ibenta. So sabi ko, Sir, baka kaya natin gumawa ng ganito. Gumawa ka siya, wala siyang choice kasi gusto ko. Tapos ang kagandahan dito, pati yung third brake niya, naka-clear na rin. Clear din. Oh. Diba usually sa Pajero, yung ginagawa nila, yung additional na brake light. Oo. Isang set. Pagka-Euro, di ba? Pagka-Euro. Ako, bumili ako ng Libero set, Lancer Libero. Pero ang Lancer Libero na Stanley, red tsaka white. Pero ako, ginawa kong full clear. Ayan. Ito pa rin, yung park light niya, ito pa rin yung reverse light. Ganda, papi, pakita ko lang to, ha? Oh, sige po. Boys, oo nga, no? Pwede sila magpagawa sa'yo? Opo, PM lang kayo sa akin, Fred Ocampo. So marami na rin kami mga ginawang taillight. Avanza, meron tayong Montero Gen 3. Kung kilala niyo si Smokey sa TikTok, yung clear taillight niya, yung blue na Montero, tayo may gawa nun. Ganda, boys. Pero papi, kunwari, gusto nila option medyo parang may bubog na ganito. Opo. Meron din? Opo, Pwede rin kaya po magpaganyan? natin yan. Ito po, meron tayong crosshatch smoke. Yung smoke natin yung parang translucent, white smoke. So yung white smoke na yun, pwede nating adjust yung timpla kung heavy, medium, Panis. or Add nyo lang ako sa FB para sa inquiries. Fred Ocampo. Opo. Panis, boys. Para sa mga nangangarap ng clear taillights dyan, boys. Ito na, dumating na. Yung mga clear taillight na wala sa kotse nyo, gawa natin paraan. Kahit anong kotse yan, Civic, Corolla, SB, pati small body, meron. Kasi ito yung first clear taillight namin. 2 years na sa akin. Wala siyang sealant. Hindi namin sinilan. Sinadya namin talaga. Kasi part ng R&D namin. Wala talagang yellowing. Hindi naninilaw, boys. Ayan, kung makikita nyo, may oxidation. Acrylic? Polycarbonate. May mga water smudges siya sa mismong loob. Sinadya talaga namin yan para ma-prove namin na hindi talaga siya nag-yellow. Tried and tested pala yan, kasi kung makikita nyo yan, example. Yan. Ay, oo. Ito medyo nanilaw siya, boys. Nangingilaw siya over time. Mas okay pa pala yung ganito, tol, no? To be fair, medyo siguro matagal na rin to, no? Ito, 2 years in duration. 2 years in duration. Kasi pero safe na kayo, 2 years, boys, no? Pagawa na lang ulit kayo, no? Ang kagandahan kasi sa kanya, kunwari, ikaw naka-full clear ka, tapos bigla kang napaisip, ano ay itsura pag smoke or crosshat? Ito, gagawin natin. Tapos kapag smoke ka, gusto mo na ulit mag-clear, ito mismo yung X mo, i-clear na. Pero ano mangyari? Add swap to o ano? Hindi. Yung ano mo mismo talaga, housing original mo talaga, ko-convert natin. Ay, okay. Tapos gaano katagal ang gawaan niya? Usually, pag kasi, merong mga single panel, single panel, tapos meron yung inner and outer tail light, 4 panels. Pag mga ganito, 7. Pag may inner and out, 7 to 14. Dami tayong natutunan ngayon, boys. Papi, Boss Fred, salamat ha. Thank you. Balang araw siguro mapagawa ko sa'yo ng ano. Walang problema. Pajero yan. kapag naisip ko magpa... Bagay din kasi sa item to. Bagay talaga.